Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Inaasahan ng Department of Transportation o DOTR na makukumpleto ang 30 taon na Railway Master Plan pagdating ng katapusan ng taon. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang Japan International Cooperation Agency o JICA ang gumagawa ng buong pag-aaral at posibleng matapos na bago magtapos ang taon. Una nang sinabi ng DOTR na ang 30-year master plan ay magsisilbing springboard para sa mga usapin tungkol sa pagkamit ng sustainable operations para sa mga big-ticket rail projects katulad ng Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, Metro Rail Transit Line 3 at iba pang ongoing at upcoming rail projects. Ayon sa JICA, susuportahan at palalawigin ng master plan ang mga patuloy na pagsisikap ng gobyerno na maresolbahan ang kakulangan sa infrastrukturang pangtransportasyon at mga hirap na dinadanas ng mga commuter. Noong 2023, sinabi ng Transportation Department na naglaan ang JICA ng 300 milyong yen para magsagawa ng 30-year Railway Master Plan. Layunin din ng master plan na dalhin ang mga rail lines sa Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan gamit ang teknolohiya ng Japan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iaalok ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA ang kanilang portfolio at mga panukalang proyekto sa mga mamumuhunan sa isang darating na industry summit. Ayon sa Philippine Hotel Owners Association Incorporated o FOA, inaasahan na ipapakita ng Philippine Tourism and Hotel Investment Summit sa Hunyo 21 ang mga pagkakataong mamuhunan sa turismo, hotels at hospitality. Inaasahan na makakaakit ng nasa 250 delegasyon ang naturang kaganapan. Ito ang kauna-unahang Tourism and Hotel Investment Summit sa bansa. Magkakaroon din ng mga exhibition mula sa 30 kumpanya na ipapakita ang kanilang hotel equipment, energy efficiency solutions, spa and wellness offerings at digital solutions para sa industriya. Sinabi ni TIAZA Chief Operating Officer Mark Lapid na hindi lamang ang mga latest trends at innovations ang makikita sa exhibition, kundi pati na rin ang pagkakataon na magkaroon ng mga partnerships para sa ebolusyon ng sektor. Nasa 217 miyembrong hotel ang bumubuo ng FOA at may kabuang inventaryo na mahigit 40,000 kwarto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na mayroong 8 bansa ang gustong magpadala ng karne sa Pilipinas. Sa isang special order, sinabi ng DA na magpapadala sila ng inspektor para tignan ang mga meat production facilities ng mga bansang Uruguay, India, Argentina, Russia, Denmark, Spain, Sweden at Estados Unidos. Sa ilalim ng Administrative Order o AO No. 16 Series of 2006, ang inaasahang mga exporter ay kailangang mag-apply ng accreditation para makapagpadala ng hayop, karne at produktong karne sa bansa. Makakasama sa inspeksyon ang mga technical experts sa border control at animal health at mga representahe mula sa Bureau of Animal Industry o BAI. Ayon din sa AO, maghahanda din ang mga inspektor ng Import Risk Analysis Report sa loob ng 30 araw pagkatapos magsagawa ng inspeksyon at document validation. Tumaas ang pagpapadala ng karne sa Pilipinas ng 11.3% sa 377 milyong kilo mula Enero hanggang Abril ng taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng BAI, pinangungunahan ng karne ng baboy, manok at baka ang pinapadala sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.